Hello mga kapayong amiga! Kamusta kayo? Ako po si MJ at dito sa channel na ito, nagbibigay tayo ng mga practical na payo tungkol sa pera, negosyo at buhay Pinoy. Kung bago ka lang dito, huwag kalimutang i-like, subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong kaalaman. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa sa mga madalas itanong. Paano nga ba ang tamang proseso ng pagbenta ng property dito sa Pilipinas? Lupa ba niyan o bahay? Dapat mong malaman ang tamang hakbang para hindi ka maloko at masiguradong legal ang lahat. Mga dahilan bakit nagbebenta ng property. Una sa lahat, bakit nga ba nagbebenta ng property ang mga Pilipino? Financial emergency, migration o paglipat ng tirahan, pag-divest ng investment, minana pero hindi naman ginagamit, gusto lang talagang i-convert into cash. Ano man ang dahilan mo, tandaan, hindi basta-basta ang pagbenta ng property. Kailangan ng kaalaman, pasensya at tamang proseso. Mga dokumento na kailangan sa pagbebenta. Kung kulang ito, maaaring ma-delay o ma-void ang transaction. Narito ang mga pangunahing dokumento. Number 1. Original Certificate of Title o OCT or Transfer Certificate of Title, TCT. Ito ang patunay na ikaw ang tunay na may-ari ng property. Number 2. Tax Declaration from City or Municipal Assessor's Office para sa updated na assessment ng value ng lupa o bahay. Number 3. Latest Real Property Tax Clearance, amilyar. Patunay na updated ka sa pagbabayad ng buwis. Number 4. Valid government-issued IDs ng seller at buyer. Dapat malinaw at pareho ang mga detalye. Number 5. Deed of Absolute Sale. Ito ang kontratang nagsasaad ng pagbenta ng property. Number 6. Barangay Clearance o Homeowner Certificate, kung applicable. Number 7. Special Power of Attorney or SPA, kung may representative. Tip: siguraduhin mong walang encumbrances o utang ang property. Pwede itong makuha sa Registry of Deeds. Ngayon, dumako na tayo sa pinaka-importanting bahagi, ang step-by-step process. Step 1. Siguraduhin ang pag-aari. Dapat sa pangalan mo talaga ang titulo. Kung minana lang, kailangan na extrajudicial settlement. Step 2. Maghanap ng buyer o magpalist sa agent or broker. Pwede kang gumamit ng Facebook Marketplace, property websites tulad ng Lomudi o kumuha ng PRC license broker. Step 3. Magkasundo sa presyo. I-check ang fair market value gamit ang BIR zonal value o sa assessor's office. Huwag masyadong mahal, baka hindi mabenta agad. Step 4. Gawin ang Deed of Absolute Sale or DOAS. Mas mainam kung ito ay notarized. Pwede mong ipadraft ito sa abogado para siguradong legal. Step 5. Bayaran ang mga buwis at fees. Ang mga buwis ay capital gains tax, 6%, sagot ng seller. Documentary stamp tax, 1.5%, sagot ng buyer, pero minsan negotiation yan. Transfer tax, local treasurer's office, registration fee, Registry of Deeds. Tandaan, lahat ito ay dapat bayaran sa tamang oras para maiwasan ang penalty. Step 6. Magpa-transfer ng title sa pangalan ng buyer. Once bayad na ang taxes, dalhin ang lahat ng dokumento sa Registry of Deeds. Step 7. Mag-update ng tax declaration sa pangalan ng buyer. Sa local assessor's office ito ginagawa. At yan na, officially sold na ang property mo. Hindi lahat ng nagbebenta ay maayos ang proseso. Kaya ito ang mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan. Kulang sa dokumento. Hindi updated ang amilyar. Under the table na bintahan. Walang kontrata o hindi notarized. Walang due diligence sa buyer. Na-scam dahil walang written agreement. Payong amiga. Kapag may duda, magtanong sa expert. Huwag mahiyang lumapit sa abogado, broker o BIR office. Kung gusto mong mabilis maibenta ang property mo, try mo tong mga strategic tips. Ipaayos o ipa-renovate ang property kung may sira. Mag-post sa tamang platforms, FB groups, Property24, OLX o Lomudi. Gumamit ng high-quality photos at maglagay ng complete details, location, lot size, at price.
Be honest sa kondisyon ng property. Mag-offer ng flexible terms kung kaya. Installment. Negotiable price. Malaking plus ito. Tip. Gumamit ng drone shots o video walkthrough para mapansin agad ng buyers. Legal tips at proteksyon para sa mga seller. Kahit pa friend o relative ang buyer, dapat legal pa rin ang proseso. Huwag magbigay ng title hanggat hindi bayad ang buong halaga. Gumamit ng escrow service kung malaki ang halaga. Laging may kasulatan, written agreement, resibo at photocopy ng valid IDs. Iwasan ang verbal agreement lang. Tandaan, kapag pera na ang pinag-uusapan, dapat mag-ingat ka. Mahirap habulin kung wala kang hawak na ebidensya. So ayan mga kapayong amiga, kumpleto na ang guide para sa pagbenta ng property sa Pilipinas. Kung may natutunan ka sa video na ito, paki-like naman at i-share mo na rin sa mga kaibigan o kamag-anak mong may balak magbenta ng lupa o bahay. At kung may tanong ka pa, i-comment mo lang sa baba at sasagutin natin yan sa susunod na video. Don't forget to subscribe for more tips about life, pera at negosyo. Muli, ako si MJ, ang inyong kapayong amiga. Laging nandito para sa iyo. Salamat sa panonood at ingat kayong palagi.